Kumusta mga kalayas? Nakarating ka na ba ng Indang, Cavite? Kung hindi pa, samahan nyo kami sa video ito. At ano nga ba ang makikita sa loob ng simbahang ito? Tara! At tuklasin natin ano nga ba ang mga kakaibang ganda ng simbahan. Welcome nga pala sa simbahan ng Indang. So guys, magandang umaga sa inyo. It's Sunday at tayo ay pupunta ng simbahan. May pupuntahan tayo dito sa part ng Indang. Isang simbahan dyan na hindi tayo natuloy dati gawa ng may private na kinakasal. Subukan natin ngayon na puntahan. Sana matuloy na tayo ngayon dahil binabalak na natin dati dyan at hanggang bungad na tayo, hindi tayo nakapunta. Kasama natin sila Sparky and Cyril, syempre si Mami. At yun nga, susubukan natin magsimba dyan. So mag-visit tayo. Ito yung Concho Road. Yan. Pag dumiretso ka, Pangil yan, Pangil Road, Tagaytay. Ito yung Paindang, kakanan tayo. Paindang. Ito yung may pailalim, palusong. Isa ito sa sa magandang daanan dito. Nakakita mo talaga is probinsya pag nakadaan ka dito. Ito alam ko may mga falls na rito eh. Pag tinignan nyo sa mapa, alam ko may St. Anthony Falls. Ayan, may nakalagay dyan. Indang. May tubig. Libre yan. Libre. Tubig. So, alam ko yan na yung St. Anthony. Tapos may mga shrine dito na nakatago. Ito. Ito ko sanay. Pinuli si Bonifacio. Pinuli si Andres Bonifacio. Ayan. Shrine dito yun, Bonifacio Shrine. Yan. Hindi yan yung mga part na hindi napupuntahan ng mga karamihan. Yung mga, syempre mga taga dito is napupuntahan yan kasi ng taga dito nga. Pero siguro yung mga galing Maynila, magugulat din na may shrine pala dyan ni Andres Bonifacio. Yan nga, 2.8 kilometers na lang daw. Nasa na tayo, simbahan ng Indang. Ito na yung simbahan. Ito tayo sa kanan. Yan. May pera kami. Okay. Kung kayo nga pala ay may sasakyan, dapat maaga kayo kasi limited lamang ang parking space nila. Dito na tayo guys. Pagdating nga namin dito ay sinimulan ko na mag-cover. Napakaganda ng simbahan ito kasi ngayon lang ako nakarating dito. Ang simbahan nga pa lang ito ay parokya ng San Gregorio Magno ng Indang, Cavite. At ito ay diocese ng Imus. At makikita mo rito ang ganda ng instruktura ng simbahang ito. Nasa loob ka man o nasa labas. Serve tayo kasi may binyagan pa lang ngayon. So, yung maluwag ang pagkuha ng mga video rito. Kasi may kanya-kanyang mga camera. So, kada isang binibinyagan. Sa dami ng nga rin na napuntahan namin na simbahan dito sa Luzon, ito ang masasabi ko na isa na rin sa magandang authentic na simbahan sa Pilipinas.
Ito nga pala ang kanilang historical marker. Pwede nyo pong i-post at basahin. Dito rin pala nakalagay ang kanilang kasaysayan. Sa bandang likod nga ng simbahan, nakalagay ang kanilang Station of the Cross. At huwag nyo palalampasin na hindi nyo mapuntahan ito. Unang nyo makikita dito sa kaliwa ang life-size na The Last Supper. Medyo masukal na nga pala ang lugar at medyo kay kalaumaan na rin ang kanilang mga Station of the Cross. Medyo challenging nga ang paghahanap kung saan ang pagkakasunod-sunod. Wala kasing directional signages. Meron nga pala akong napansin dito na maliit na sapa o maliit na ilog. Meron din nga pala itong grotto. Nakakakilabot kasi parang bigla mo makikita na meron palang ganito kaganda. At pagkatapos na ay bumalik ako sa Station 1 na kung saan nandito ang The Last Supper. Kumuha na rin ako ng magagandang video. At bira na lang kasi ako, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalalaki. Madalas sa picture ko lang nakikita at sa hapagkainan na aming tahanan. At pagkatapos nga nito ay nagpalipad na rin ako ng drone para makita ang ganda ng simbahang ito. Ayon sa historical marker, ang simbahang ito ay tinayo pa noong year 1611. Napakaluma na ng simbahang ito. Bukod sa ganda ng simbahan, ang istruktura ay napakatibay. Sa dami ng nagdaang malalakas na lindol, hindi man lang nadiba. Talagang masasabi mo na legit ang pagkakagawa ng istruktura ng simbahang ito. Kaya ikaw na nanonood ngayon, sana mapuntahan mo rin ang simbahang napakaganda dito sa bayan ng Indang. Mamaya-maya nga ay narinig ko ang tunog ng drum and lyre. Naisip ko, parang ngayon yata yung piyesta rito. Tama, piyesta nga pala rito sa bayan ng Indang ng Cavite. Medyo nahuli nga ako rito. Kasi lumabas ako, matatapos na umikot sa simbahan. Pero kahit pa paano, naabutan ko pa rin kahit nasa kalahati na. At ito na nga yung huling bahagi ng video ito. Sana nag-enjoy kayo.
hinabol mo sila, nakita nga kita eh. Ang naabutan mo yung vlog na lang eh. Andun na si ate mga major. Ayan, papi. Tuwing nga pala kami magsisimba at magbibisit sa mga simbahan. Okay na. Dala-dala namin sila Sparky at Cyril. Cleansing na tayo. Siyempre, dito na tayo dito. Hanggang dito muna mga kalayas. Please like and subscribe. Kita-kits po tayo sa susunod na travel adventure. Ingat po lagi sa mga travel natin. Yan, dito yung candle, ano nila? Grabe, yun na yun. Init, sobrang init po guys. Saan tayo? Okay tayo, ano? Mag-road tayo. Okay, palabas na po tayo. Maraming salamat po God. Kaliwa. Pabalik. Pabalik sa... Okay, one way pala to. Hindi, two-way na. Two-way yan? Oo. Two-way? Maliwa ka na. Yes. Yes po. Yes. Okay na yan, ano sa pag... Dito tayo ngayon sa bagong bukas na Jollibee. Dito sa Perez. Matay ng Tindin 360. Minsan na din bang napuntahan namin ang inyong lugar, probinsya o ang inyong bayan? Kung hindi pa, samahan nyo kami na tuklasin ang magagandang lugar na sariling atin, dulo pa yan o sulok ng Pilipinas, ating bisitahin. Madami-dami na din kaming napuntahang mga pasyalan at sigurado kaming hindi mauubos, at lalo pang nadaragdagan ang mga tourist spot, attraction, campsites, at mga historical places. Halina, mag-relax, at samahan nyo kami at panuurin ang panibagong episode ngayong week na ito. Kami nga pala ang Team Layasero, ang mahilig maglayas at mag-adventure.